Masayang araw po, mga ka-PL. At sa wakas, nagsalita rin si Senator Amy Marcos tungkol dito sa mga binayaran para sirain ang mga Duterte at ang SMNI. At ngayon, pati na mismo si Pastor Apollo Kibuloy ay sinisira na ho nila. Matagal ko na po itong hinihintay. Nasabihin po ni Senator Amy Marcos yan. May nalalaman naman pala siya. Buti na lang at hindi na siya nakapagpigil, mga ka-PL, at sinabi niya na ang katotohanan. Alam niyo po, bago pa man po ito sabihin ni Senator Amy Marcos, nasabi ko na po ito noon pa sa isang vlog ko, mga kababayan. Matagal ko na po itong alam. O ito ho ang video ni Senator Amy Marcos. Panoorin po natin at pagkatapos niya, sesegundahan ko po ang mga sinabi niya batay po sa mga nalalaman ko at eksperyensya ko na rin, mga kababayan. Okay? Pero bago tayo magsimula makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe na mga ka-DDS, mga kababayan at mga ka-PL, baka naman. At pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Panoorin muna natin si Senator, mga ka-PL, ha? Bago po yung nalalaman ko, ha? Uulitin ko po yung sinabi ko noon sa isang vlog ko. Summarize na nga lang, okay? Huwag na po natin ilagay yung mga conversation namin. Ayos? O, ito na. Kaya nga yung mga supporter, mga naniniwala, lalo na dito sa mga Duterte and kay Pastor Apollo, nagsinasabi sila na politika lang itong mga panggigipit na nangyari. And meron pang insidente ngayon, Senadora, pinaka-latest, gumawa ng mga videos na paninira, naka-ads pa sa YouTube. Gumastos talaga para ipalaganap itong propaganda laban sa mga Duterte and kay Pastor Apollo. Yes, panay ang gawa nila. Laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, alam ko, ang budget sa akin, ang binibida nga ng mga media na nagsusumbong din. Kasi sabi nila, hindi naman nila ayaw din nila yung ginagawa nila. Nasa 25 million daw yung pagbili ng mga Facebook ads, YouTube, at kung ano-ano pang video. Tutol sa akin, 25 million. Pero yung overall daw, nasa 400 million sa paninira sa atin lahat. Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. Talaga naman linulusta yung pera ng taong bayan sa kanilang ambisyon. Hindi maganda itong mga pangyayari ito. Sinisiraan tayong lahat, palibasan tayo ay naninindigan. At eto nga, wala tayong magawa kundi sabihin at ulitin ang katotohanan na alam natin. Maliwanag, mga kababayan, total po ng ibinabayad nila sa mga social media tulad po ng vlogger, umaabot po ng 400 million mula po yan sa ating pera, mga kababayan. Okay? Alam niyo ho, hindi na po bago sa akin ang usapin na yan. Eto na, ikikwento ko na po. Tinanggal po nila ako sa grupo. Hindi ko na lamang po sasabihin kung anong grupong pinanggalingan ko. Sa mga matatagal na dito sa channel na to, alam nyo na ho. Yan. Sa mga baguhan, magbasa-basa na lang po kayo sa comment kung saang grupo ako galing. Bakit nila ako tinanggal? Kasi, ang agenda ho nila, mga kababayan, noon na yun ha, noon, ay siraan ang mga Duterte at ang SMNI. Silang lahat, ginagawa ho nila yan. Ako lamang po ang nagbubukod tangi na hindi ko sinusunod ang agenda nila. Imbis na sirain ko
ang mga Duterte at ang SMNI, baligtad po ang ginagawa ko, mga kababayan. Binabanatan ko po araw-araw si Tambaloslos. Ha? Siguro, napansin na nila sa mga content ko, abay, ba't puro Tambaloslos? Yung content ng mamang ito. Parang hindi yata sinusunod ang agenda natin. Ang ipinag-uutos ng kanilang Panginoon. Ang nangyari, sinipa po nila ako. Yan po ang katotohanan. Hindi po ako umalis. Pero noon pa man, nagpaalam na po ako. Sinabi ko na po na aalis na ako. Kasi hindi ko na nagugustuhan ang mga gusto nilang ipagawa sa akin, sa amin, mga agenda nila. Pero hindi po ako pinayagan. Ngayon, ayaw niyo akong payagan, gusto ko magsalita, magsasalita ako. Yun na nga ang ginawa ko. Inaraw-araw ko si Tambaloslos, mga kababayan, na siguro napansin na nila at hindi nila nagustuhan, at yun na rin siguro ang naging dahilan para sipain nila ako. Hindi ako kailanman nasaktan sa pagsipa nila sa akin. Para sa akin, Happy New Year. Ha? Malaking tinik po ang natanggal sa dibdib ko. Yung saya ko noon na ganiri lang, kakarampot lang. Nung sinipa ako, abot hanggang langit yung kasiyahan ko. Ha? Kasi hindi ko po kayang ipagkanulo ang mga Duterte. Ilang beses ko na po itong inulit-ulit. Hindi ko rin po kayang siraan ang SMNI na alam ko po na maganda ang ginagawa, maganda ang programa para po sa bayan. Noong mga araw na yon, mga kababayan, nakatutok pa lamang po ang kanilang mga mata kay Ka-Eric, Dr. Loren Badoy, at sa prangkisa ng SMNI. Hindi pa nila sinisira noon si Pastor Apollo Kibuloy. At saka nga pala sa mga Duterte. Kay Tatay Digong, kay BP Sara, kay Baste, at kay Pulong. Wala pa noon si Pastor Kibuloy. Hindi ko nga alam na aabot pala sa ganito, na maging si Pastor Apollo Kibuloy ay sisirain na nila. At eto na nga ang nangyayari. Kasi noon, nung naroon pa ako sa grupong yun, wala pa yan. Basta ang sabi lang sa amin, Duterte, SMNI, ano pa ba? O yun lang, ito lang. Wala pang Pastor Apollo Kibuloy yun. Pero, hindi ko po ginagawa. Uulitin ko, ako lang ang nag-iisa at bukod tanging hindi sumusunod sa gusto nila. Sa halip na sundin ko sila, iba pa yung ginagawa ko, binabanatan ko pa si Tambaloslos. Yan, kaya dito sa sinabi ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, na merong mga binabayarang vlogger, mainstream media, meron pang hindi nabanggit si Senator Amy Marcos. Mga politiko. Mga politikong binabayaran nila para sirain ang mga Duterte. Yan. Tuluyang tanggalan ng prangkisa ang SMNI at natanggal na nga. At kalaunan, maging si Pastor Apollo Kibuloy. Etong bago-bago lang. Gusto na po nilang sirain. At sa palagay ko, dahil may ama si Pastor, hindi sila magtatagumpay. Magtatagumpay man sila sa papel, pero sa totoong hangarin nila, malabo pa sa sabaw ng pusit, mga kababayan. Yan. Meron pong mga politiko silang binayaran.
para sirain po ang gusto nilang sirain. Uulitin ko, alam ko na po ito. Matagal na. May nai-content na po ako nito, mga kababayan. Ngayon lang sinabi ni Senator Amy Marcos, matagal ko nang hinihintay sa kanya na sabihin ito. Kung hindi pa nagipit si Pastor Apollo Kibuloy, hindi niya ibinunyag. Sana noon niya pa ito sinabi. Para nagkaroon kaagad ng kaalaman si Tatay Digong at si Pastor Apollo Kibuloy na darating ang araw, maging si Pastor ay sisirain nila. Sana noon palang alam ni Pastor, no? Hindi nga ito kaagad na sinabi. O kaya, hindi kaagad nakadepensa si Pastor. Noong mga araw na yon, hindi ko pa man din po alam. Nakasama pala si Pastor na sisirain. Basta SMNI lang at mga Duterte. Yun lang. Kung noon pa lang alam ko na kasama pala si Pastor Apollo Kibuloy, sana naisama ko yun sa content ko. Hindi ko alam eh. Pero, maraming salamat pa rin kay Senator Amy Marcos at nalaman natin na ganun pala kalaki ang mga bayaran. No? 400 million po, mga kababayan. Hindi ho yan galing sa bulsa nila. Mula po yan sa kaban ng bayan, pera ho natin yan. Kita nyo na kung paano po nila nilulustay ang pera ng bayan. Imbis na gamitin na lang sana sa tama, mga animal na ito, ginagamit pa sa mga kapritsyo nila. Dahil gusto lang nila sirain ang may ayaw sa kanila. Gusto talaga ho nila, mga kababayan, lahat magbaw sa kanila eh. Gusto nila himod wet pack sa kanila. Iba ang SMNI, iba ang Pastor Apollo Kibuloy, iba ang mga Duterte. Doon lang sila sa tama. At yun ang nakikita ko. Kaya ako nakasuporta sa mga yan. Ulitin ko, mga kababayan, matagal na po ako may content niyan. Masyadong malayo na ho yun pag binalikan nyo. Kaya ito na lang, ikiniwento ko na lang po ulit sa inyo. Ayos! Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.